Samantala, Bambanti Mall Exhibition bukas pa rin sa SM City, Kawayan. Ang detalye ng balita ihahatid ni Idol Sena Marie Akdang. Nananatiling bukas para sa mga mall-goers ang Bambanti Mall Exhibition sa SM City, Kawayan. Ayon kay Miss Ana Lorlina Villahermosa, Assistant Mall Manager ng SM City, Kawayan, na ang naturang exhibition ay upang ipakita sa mga mall-goers kung ano ang mayroon sa Bambanti Festival. Bukod dito, sinabi rin ito na malaking tulong umano ang aktibidad para maipakita ang kultura ng lalawigan ng Isabela lalo na sa mga kabataan. So part of our tradition po, we welcome this kind of exhibit para po sana maipakita sa ating mall-goers kung ano po yung meron sa Bambanti. Ngayong taon po, meron po tayong display ng mga Bambanti at saka po yung mga paintings na ginawa ng mga bawat bayan dito sa Isabela. Ayon po nitong exhibit na ito ay para po ipakita sa mga kabataan at sa mga mall-goers natin kung ano po ang tunay na essence ng Bambanti. Tampok sa nasabing exhibit ang mga paintings na ginawa ng bawat bayan sa lalawigan. Ang mga nabanggit na obra ay nagpapakita ng kultura ng bawat bayan at respeto sa ating mga magsasaka. Ang Bambanti po kasi ay para sa ating mga magsasaka. So we wanted to showcase kung ano po yung pwede nilang makita sa Isabela, sa bawat munisipyo at sa bawat bayan ng Isabela through the exhibit and through the paintings na kung makikita niyo po, this year ang pinicture po natin ay mga paintings na pinicture po ang bawat lalawigan at kung ano yung mga makikita sa probinsya ng Isabela. Samantala, bukas ang Bambanti Mall Exhibit hanggang January 31, 2026. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa pagkina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Marie Akdang. Idol! IFM News.